Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, may share ako sa inyong karanasan ng isa nating kababayan dahil nga after kung may upload yung video natin about do sa mga working permit ng mga ilan nating kababayan na hindi na nga po may re-renew. Dumagsa yung mga nag-message sa akin. Sabi nila, Sir Ferds, napanood ko yung video mo, ganito yung sitwasyon ko. 5 months, 6 months, 7 months na lang po kami dito, hindi na doon kami i-renew ng aming employer. So kailangan naming maghanap ng panibagong employer sa ibang province kasi mataas daw yung unemployment rate doon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. And may mga na-receive din akong tawag, messages and emails doon sa mga ilan nating kababayan na nagtatanong ano daw kaya yung possible way para makapag-stay pa rin sila dito sa Canada. So hindi ko naman po lahat na gawang replyan dahil napakarami po. May ilang mga tumawag, nakausap ko, at yung iba sabi nila, Sir Ferds, i-share mo naman to experience ko para kahit papano ay kapulutan ng aral ng iba at hindi na matulad sa sitwasyon ko. Marami po kasi sa ilan nating kababayan ang hindi naman ako nagkulang ng paalala sa inyo. Lagi kong paulit-ulit na sinasabi at isinisingit sa vlog ko. Nasabi ko nga po sa inyo, kung hindi pa po kayo permanent resident dito, pilitin nyo pong maka-apply bago nyo po kunin ang inyong family. As much as possible, i-safety nyo muna or i-secure nyo muna yung sarili ninyo. Ika nga, magtiis muna ng 1, 2 taon, 3 taon. Yung mga kakilala ko po dito na medyo maayos-ayos na po yung buhay nila, stable na po dito. Dumanas din po sila ng hirap, mga panahon na wala pang internet. 5 years, 6 years, 7 years daw nila bago nakuha yung family nila. Talagang inayos muna nila yung sarili nila. Nagkaroon muna sila ng lisensya, kabisado na nila yung lugar, may sasakyan na para kahit papano naman ay hindi mahirapan yung pamilya nila pagdating dito. Pero ano pong nangyayari? Marami po sa kababayan natin kasi, nung una po kasi talaga, pwede na kahit hindi ka pa permanent resident, pwede mo nang kunin yung family mo. Especially kung ikaw ay supervisor or ikaw ay skilled. For example, yung mga cook, may mga kasamahan tayo sa farm na naging supervisor kahit hindi pa sila PR, kinukuha na nila yung family nila. Marami tayong kasamahan na ganyan. Pero ang pinakamaganda po talagang diskarte niya noong mga panahon na yon, kung kukunin mo yung family mo, i-gather mo lahat yung documents mo para maka-apply ka ng PR. So while waiting for your permanent residence application, na dito na yung family mo. So kahit paano hindi ka naiinip mag-antay doon sa application mo at masaya ka dahil kasama yung family mo. Pero mayroon din pong ilan-ilan akong namimit dito na inabot na ng 7 years, 8 years, 9 years. Nagtataka nga ako, akala ko nga nung una PR na. Yung pala PR, puro renew. Ang nangyari po na dito na yung family nila, nakakalimutan nilang mag-review, hindi pa rin sila makapasa ng self-pip. So parang binaliwala na lang nila na i-gather yung mga documents kasi na dito naman yung family ko na. Parang nawala na sa isip nila na ipagpatuloy yung pag-apply ng permanent residency. Nalibang na sila dahil kasama naman nila yung family nila. So ang ending, may mga kumukuha ng family dito na ang nangyari, hindi na naka-apply ng PR. Hanggang sa ito na nga po, ang dami po ng changes ng policy ngayon, di po ba? Na dyan yung tier 0 and tier 1 na lang yung makaka-sponsor ng mga spouses. Na dyan yung high wage ay kailangan taasan ng 20%. So ito, may karanasan yung isa nating kababayan na gusto ko sanang i-share sa inyo na yung salary niya kailangang itaas, which is ayaw ng employer niyang itaas yung kanyang sahod. So anong nangyari, kinuha na kagad niya yung family niya, hindi pa siya PR. Ang ending, ito, mapapauwi yung family niya. So, kinakailangan niyang makahanap ng panibagong employer. Hi, Ferds! Oh, kumusta? Good morning. Oh, good morning. Ayos lang, pasensya na, hindi ko na... Hindi, okay lang. May ginagawa ka, may ginagawa din ako. Hindi lang tayo nagkatagpo eh. Oh. Busy ka patid. Hindi, okay lang. Oh, wala ka bang work? Day off ako ngayon. So, anong balita? Kumusta na? Eto, nako, kabado. Oo, hindi. Actually, hindi lang ikaw yung nakakaranas niyan eh. Ang dami kong nababasang mga comments dun sa YouTube ko. And actually, ang dami ding nagme-message. Ginawan ko nga ng vlog yan na ang dami kasi ngayong hindi marirenew. Ang daming talagang hindi marirenew. Naghahanap na sila ng LMIA nila. And marami ding same case nung sayo, na dinala na yung family nila dito kahit hindi pa sila PR. Ang nanganganib ding mapauwi. Napasubo, Brad. Oo, hindi. Ako naman kasi, hindi naman ako nagpapayo ng trip ko lang. Hindi ako nagpapayo ng parang nagmamagaling ako. Yung kasi ay yung mga yon, base sa karanasan ng mga
taong namimit ko dito. Nangyari na sa kanya yung ganito na dinala niya yung family niya dito, hindi pa siya PR, hindi siya na-renew, nahirapan siya makahanap ng malilipatan. So nawalan ng status siya, nawalan din ng status yung family niya. Pero gawa siya ng paraan na makalipat. Ang problema naman, hindi na supervisor yung nakuha niyang papel. So anong nangyari, siya na lang ang nag-stay, yung family niya uwi ng Pilipinas. So sabi ko, ma-share nga yun sa mga subscriber para kahit papano makuna nila ng idea, hindi na mangyari sa kanila. Para hindi na sila matulad dun. Kaya lang marami talaga matitigas ang ulo. Hindi maiwasan kasi ang Pilipino, makapamilya yan eh. Oh, Gusto talaga nila pag kunasan sila kasama nila yung pamilya nila eh. Kaya nga lang sa nakikita kong sitwasyon dito talaga hindi biro. Kasi yung nag-iisa ka pa nga lang, hindi mo pa maiayos yung sarili mo. Nahihirapan ka pa nga sa buhay dito. Tapos kukuha ka na kagad ng pamilya. Kumbaga, isettle mo muna yung sarili mo. Kung may lisensya ka na, nakakapag-drive ka na, naigagala mo na yung pamilya mo, tapos ay PR ka na, mawalan ka man ng isang trabaho, pwede kang makalipat, yung pamilya mo hindi mapapauwi. Diba? Naniwala kasi ako sabi-sabi na nila eh. Kunin mo na, mahigit may programang ganyan. So naniwala nga ako. Maigit may programang ganyan, pero dapat just make sure na yung iyong employer ay sure na i-renew ka, ay sure na makakapag-apply ka din ng permanent residency. Alam mo, marami akong kasamahan na ang nangyari, dahil nga ikaw ay supervisor or dahil ikaw ay cook, skilled ka, pwede mo makuha ang family mo, ang ginagawa nila, kinukuha nila yung family nila, pagdating dito, uma-apply sila ng PR. Ngayon, pag naka-apply sila ng PR, habang ongoing pa yung process ng kanilang PR, inaantay nila yung lumabas yung PR nila, na dito na yung family nila, kahit papano, nag-aantay ka, masaya ka, kasama mo yung pamilya mo. Kaya lang, meron ding ilang-ilan na, uy, kunin ko na yung pamilya ko. Ngayon, pagdating ng pamilya dito, nalilibang. Kumbaga, ay, nandito na yung pamilya ko eh. Masaya na ako eh. Ang problema, nakakalimutan ng mag-asikaso ng PR. Marami pa rin ganun. Marami ako kilala dito na 5 years, 6 years, 7 years, 8 years na. Akala ko nga, nauna sa akin eh. Akala ko mga PR na. Mga PR na. Oo, kasi na dito na yung mga pamilya. Yung pala, hindi pa sila PR. Kumbaga, na-enjoy na nila na dito yung pamilya nila, na wala na sa isip nila mag-asikaso ng application ng PR. Ngayon, ayan na. Nagkahigpitan na. Sa akin, Ferds, hindi ako eligible. Eligible, pero hindi ko mamimit yung points. Kasi alam mo namang napakataas ngayon. Ang problema kasi pati ito, 'di ba? Starting nung November 1, ang spousal ay sa tier 0 and tier 1 na lang ang pwedeng i-sponsor. Which Yun is, na nga. oo, 'di ba? Ngayon ito na ang problema. 'Yun ang magiging problema mo. Ngayon dahil nga ang kagaya mo, kailangan sumunod yung employer mo na taasan ang sahod mo, ang wage mo, 'di ba? Which is kailangan pasok ka sa high wage. Kailangan pasok ka sa high wage para kahit papaano ma-maintain yung status mo diyan sa employer mo. Kaya lang sabi mo nga, hindi ka na i-increasean or hindi na magtataas ng sahod yung employer mo. Wala, ayaw. Hindi talaga kasi iisipin ng mga yan, kung tataasan kita, kumuha na lang ako dito ng locals. Diba? Kukuha na lang ako ng mga PR na dito, ng citizen na. First, nakiusap na ako. Sabi ko, kahit babalik ko na lang po yung kahit di nyo ako pasahudin ng ganun. Basta nasa papers lang. Oo, totoo yun. Totoo yun. Nung inilabas nga nila yung policy, natataasan daw yung sahod para kahit papano makapag-offer pa rin ng LMIA dun sa temporary workers. Sabi ko, Diyos ko, kahit taasan mo pa yan, gagawa ng paraan ng ibang employer na let's say ganito, halimbawa dito sa British Columbia, let's say 34 ang high wage. Ay kasi nung gawin, ang daming gumagawa ng ganito, yung employer gagawing 34 ang nakalagay sa pay stub mo, sa payslip mo, pero ang ibibigay lang sa'yo $20. Yun lang pasasahurin sa'yo, maraming gumagawa ng ganyan. Pero yung ibang employer, takot na gumawa ng ganyan kasi pag na-random check sila, yari yung employer. Pero sa ngayon naman, sa totoo lang, dinadaya din naman ako nito eh. Kasi ang LMIA ko sa kanila, 22. Pero pasahod niya sa akin nung unang taon ko, 17. Oh, di ba? Ngayon medyo tumaas na naging 1850. Di ba? Pero medyo mababa, di ba? Kumpara sa nga naman sa high wage. Gaya nga ng sabi mo, yan, ina-abuse ka na,
22 nakalagay sa LMIA mo, pinapasahod sa'yo 17. Sa totoo lang, hindi na bago yan. Napakarami ko ditong namimit na tao. Nakalagay 20, pasasahurin ng 18. 40 hours per week, hindi nasusunod. 30 hours, 20 hours lang. Sobrang dami dito ng abuse. Sabi ko nga sa kanila, kung na-abuse kayo, mag-file kayo ng vulnerable open work permit para kahit papano, makalayas na kayo dyan, maging open work permit na kayo. Pero yung karamihan dito, nagtsatsaga. Dahil nga, ang gusto nila, makuha yung PR, saka na lang sila aalis. Yun, okay lang yun. Sa totoo lang, itong company ko, hindi to perfect. Napakarami din nitong hindi ko na lang sasabihin. Pero ba't ako nagtsatsaga dito? Kasi dito, may pathway kami to PR. Pwede ako maka-apply ng PR. Kaya trinabaho ko talaga. Ang naging problema lang kasi dun sa'yo, yun nga, dahil biglang nagbago yung policy, unang-una, yung pag ikaw lumipat ka ng ibang province, ang tanong, yung spouse mo ba ay may sponsor mo pa rin? Kasi nga, tier 0 and tier 1 na lang. Diba? Unless ang makukuha mo is high wage. Yun ang kailangan mong makuha. Ngayon, Perds, di ba, ano na natin yung nasabi ko pinasaya yung vulnerable na yan. Palagay mo, ito talaga ang sitwasyon ko dito. Tinatsaga ko lang naman ito. Pinapapasok nila ako ng 48 hours a week. Pero yung 8 hours, hindi yung bayad. Binabayaran, hindi binabayaran. Bayad siya per hour lang. Hindi siya overtime. Kasi nasa kontrata 40 lang, di ba? So sa akin, sa side ko, hinayaan ko na lang kasi at least nakakapagtrabaho ko ng marami. Pero di ba sa kontrata, dapat 40 hours lang and then the rest will be overtime, di ba? So ngayon, hindi yung ginagawa. Plus, yung dating ko dito, kusinero ang papel ko, ang pinapatrabaho ngayon sa akin yan, dicer, tapos ginawa nila akong delivery driver dito sa Vancouver, sa lahat, sa Aldergrove, and then, pinagtatrabaho din nila ako sa warehouse. Nagpo-forklift ako, nag-i-issue ng kung ano-ano. Tarang napakabigat ng trabaho ko, Perds, sa totoo lang. Sinaga ko lang, kasi nga, sabi ko, nandito na ako sa loob eh. Ano magagawa ko, andito na. Saka, ayun nga, plano ko nga dalahin itong mga to. Anong palagay mo kaya? Pasok ako dun sa vulnerable? Hindi kaya nakakatakot yun? Hindi nakakatakot yun. Basta kailangan i-gather mo lang lahat ng mga documents mo na nagpapatunay na hindi nasunod yung kontrata mo, hindi binabayaran yung overtime mo, at kung ano pa yung ibang, let's say may conversation kayo ng employer mo para ma-approve ka sa vulnerable open work permit. Mabait naman sila in a way. Kasi pag masipag ka, bibigyan ka nga nila na yun, no? Ng marami-raming trabaho. Dati, nung unang buwan ko, so pinapakiram naman pa lang nila ako. Binigyan lang nila ako 40 hours. Pero hinahati nila yun into 6 days. So ginagawa nila 7 hours, 6 hours. Nung nakita nila ako na may pwede ako maging driver, na masipag ako, yun, binigyan nila ako ng 48 hours. So tinanggap ko na lang kasi nga, para may dagdag na kita, di ba? So, ayun, hanggang sa tinuloy ko na lang. Sabi ko, ayahin na. Ano magagawa ko? Andito na. Sabi ko, hindi naman pwedeng umuwi kasi ano na yung pamilya. Nung naranasan mo lahat yung mga yan, wala pa dito yung pamilya mo, di ba? Naranasan mo na yung mga ganyang sitwasyon? Wala pa. Tinays ko lang, Preds. Ibig ko sabihin, hindi mo ba naisip na, wag ko munang dalhin yung family ko kasi medyo tagilid itong napasukan ko, parang hindi maayos, hindi sumusunod. Hindi mo ba naisip yung gano'n? Wala nag-advise sa'yo na ano? Wala nga eh. Wala naman ako nakakausap. Tapos kasi ang pangako nila sa akin, nung nagkaroon ako ng lisensya, nataasan nila yung sahod ko. Hindi naman nasunod. Yun lang. Ang dami talaga dito. Ang dami talaga abusado. Lisensya nung December last year. So, nag-start na ako mag-delivery driver sa kanila ng January. So, as in ang dinadrive ko dito, yung 15,000 gross tonnage na isang truck nilang malaki, saka yung medium, kung alin yung kailangan kong i-deliver, yun ang inaano ko. Hanggang kailan pa yung working permit mo? Hanggang June pa. 7 buwan na lang. Tapos meron nga offer sa akin delivery driver, nabanggit ko sa'yo, di ba? Tier 4 yun. Di wala din. Visitor visa rin ang mangyayaring asawa ko. Visitor visa. Kung may, yun nga ang iniisip ko, kung may offer sa'yo na LMIA sa iba, ang problema, kung hindi naman siya supervisor or hindi siya high-skilled, kung yun ay tier 5, tier 4, yung asawa mo at anak mo ang hindi naman kasama sa sponsorship na. Kasi matutulad ka doon sa iba na kumbaga nakarating na dito yung asawa at anak, anong nangyari, umuwi pa sila.
Ganun ang mangyayari sa'yo. Para lang ikaw, parang ikaw, magbaback to zero ka na, start ka munang mag-isa, yung pag-ina mo, pauwiin mo na muna, isettle mo muna uli yung sarili mo, back to the start ka, isettle mo muna yung sarili mo hanggang makuha mo yung PR mo, saka mo na lang sila pabalikin. Yun ang pinakang ano nun. Kaya lang, masakit sa puso yun. Kasi nadito na sila eh. Saka, Purge, naka-adjust na itong mga bata na parang magkakaroon ng alam yun. Mahihirapan na naman. No choice ka, pauwi mo yung mag-ina mo, antay mo maumuwi, tapos ikaw maghanap ka ng LMIA na para na lang sa'yo. Kumbaga, tiis-tiis lang muna, hanggang antayin mo yung makakuha ka ng PR, saka mo na lang sila pabalikin. Yun nga ang ko sa misis ko, wala. Talagang kung ano yung dapat, yung ano yung nararapat, wala tayong magagawa. Oo. Alam mo ba, marami kami dito. Yung isa kong kasama, 3 buwan na lang, wala din. Ang binibigay sa kanya, nandito na rin mag-ina niya. Binibigay naman sa kanya cleaner. Eh, syempre, wala rin, di ba? Nadito na rin nadito na rin yung pamilya niya. Hindi pa din PR. Wala. Oo. Mga baker. Baker ang papel, pero hindi yun ang trabaho. Oo. Madami naman dito talaga employer na hindi nasunod. Kaya nga lagi kong paalala, isettle nyo muna yung sarili ninyo. Di bali na munang magtiis ng 1 taon, 2 taon. At least pag PR na kayo, pagdating dito ng pamilya nyo, sure na dito na sila. Para po mas makasigurado, ibinigay ko po sa kanya yung mga immigration consultant na kakilala natin para mas makakuha siya ng mas maayos na advice. Dahil sabi ko sa kanya, ito lang yung nalalaman ko about that. Pero ang nangyari, after niyang matawagan, ganun din po pala yung sagot. Yung mga ipinayo ko sa kanya, ganun din do yung isinagot sa kanya nung immigration consultant. Gaya nung mag-apply siya ng vulnerable open work permit. Kasi nga po may abuse din dun sa kanyang pinapasukan. Nagtitiis nga lang siya kasi kahit paano nakuha niya yung family niya. And yun nga, pwede siya mag-try ng other province, which is sabi nga niya maliit yung chance. Kasi nga, mataas yung kailangan na ipasahod sa kanya para ma-maintain pa rin yung status ng kanyang asawa at anak dito sa Canada. Hindi po ako nagkukulang ng pangaral sa inyo. Nabanggit ko na rin ito doon sa isa nating video na ang title is Nagmamadali, Nagkakamali. Kasi madalas sa mga ginagawa ng kababayan natin dito, dahil nga sa pananabik na makasama ang pamilya nila, kahit hindi pa sila PR ay kukunin na kagad nila yung pamilya nila. Wala akong masama dyan ako nakikita. Pero sabi ko nga sa inyo, kung landed PR po kayo pagdating dito, yung bang tipong kahit mawalan kayo ng trabaho, magpalipat-lipat kayo, okay lang po yan. Pero kung ikaw dumating ka dito, hindi mo muna pinakiramdaman yung paligid mo, okay ba ako dito, makaka-apply ba ako ng PR, then pagdating dito ng pamilya mo at kung PR ka na, PR na rin sila, magaan-gaan po ang buhay. Pero yung hindi ka pa maayos, tapos hindi ka pa nga pinapasahod ng maayos ng employer mo, tapos hindi ka pa nakaka-apply ng PR, nagbago bigla yung policy. Ayan po ang kalalabasan ng inyong mga desisyon. Possible na ikaw na dito pero yung pamilya mo mapapauwi ng Pilipinas kung ang LMIA na makukuha mo sa panibagong employer mo ay hindi pwedeng i-sponsor yung mag-ina mo. So di po ba masakit sa puso yung gano'n na nadito ka na, nakarating na yung family mo, then pababalikin mo uli sila sa Pilipinas at mag-aantay ulit ng 1 taon, 2 taon hanggang sa maka-apply ka ng PR. Kaya sana guys, kapulutan nyo to ng aral. Isang tabi nyo po muna yung nakaugalian natin mga Pilipino na ang pamilya kapag sama-sama ay masaya. But in reality, pag dumating kayo dito sa Canada at hindi pa kayo stable, hindi pa kayo PR, ibang-iba po yung sitwasyon. Lalo na kung kayo mga temporary resident dito at ganyan nga nangyari, nagbago ang policy, possible magkahiwa-hiwalay uli kayo kapag hindi nyo muna inayos yung inyong status dito sa Canada. So sana guys, may napulot kayong aral sa ating today's episode. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. I love you all. God bless. See you sa next vlog. Bye-bye.